democratic, communism, at monarchy. Ilan lamang ito sa mga sistema ng gobyerno ng iba't ibang bansa dito sa ating mundo. Ang iba't ibang sistema ng politika dito sa ating daigdig ay nagpapakita lamang na ang mga tao ay may iba't ibang paniniwala at kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, kapag pinasok naman natin ng internet at ito'y naging neutral sa lahat ng mamamayan ng daigdig, ano kaya ang magiging epekto na ito? Ang Falun Gong movement ay ipinasok sa China noong 1992. Tapos, naban siya ng Chinese government noong 1999. At ngayon naman, pilit at saka top priority ng China na maiban siya at tanggalin lahat ng sites na may related sa movement nila. So, ang Falun Gong movement, ito yung samahan na parang nanghihimasok or open sila na parang nakakaano ng damdamin mo ng cultural differences, ng idea, at kung ano-anong sides ng mga tao na syempre, ikaw, yung paniniwala mo, di ba? Pag may paniniwala ka, hindi mo hahayaan na ma-degrade ka ng tao. Yung ikaw mismo bilang tao or sa religion, sa kultura mo, hindi naman pwedeng may masabi yung ibang tao kasi dapat respeto. Kailangan ng respect dyan. So, yun yung pinopoint ng Falun Gong. Yun yung Falun Gong naman, siya yung pinakasamahan na parang na-degrade yung tao, yung open sila. Open sila sa kahit anong difference na parang walang limitasyon. wala silang kinikilingan, walang ganun. Basta sinasabi nila yung kanila lang. Ang China kasi mayroong sariling kultura na parang unique talaga. Communism kasi no? yung China. Oo. So parang, kaya sila na-ban doon kasi, Salungat sila. naano sila parang naano yung gobyerno na pati kultura ng China, parang hindi nila nagustuhan yung movement, yung Falun Gong. Kaya naman, bina nila talaga yun. Sobrang na-hate nila yung Falun Gong movement. So, parang marami talagang, naisip pa nga ng iba, evil cult sila Kasi, yung iba minsan, nakapatay dahil naniniwala doon. At saka member yun. Lilinawin lang natin paano ba kasi pag sinabi nating net neutrality, ibig sabihin ba nito ay lahat ng bansa ay magkakaroon ng access sa internet as in walang limitasyon? Ito kasi yun, yung may mga issues ng network neutrality. Kunyari, sa Amerika, ang Amerika, di ba, open-minded. Open-minded siya. Tapos, yung mga tao doon, tapos biglang, maaano siya sa China na parang may paniniwala, may sarili silang paniniwala. So, parang, pag yung Amerika ang nagsalita, pag yung Amerika ang umintindi sa China, okay lang. Kasi open-minded sila na parang ang daming religion, beliefs, culture, okay lang. Kasi open-minded sila. Pero pag ang China, tapos i-ano sa ibang tao, talagang hindi sila papayag. Kasi magkakaintindihan. Gusto Kaya nila doon nagkakaroon ng, maaaring magkaroon ng world chaos. Chaos. Kasi nga, di ba, sa iba't ibang bansa may iba't ibang paniniwala. So, yun yung nagiging cause kung bakit magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan dun sa iba't ibang bansa. Kasi meron silang iba't ibang views, di ba? Parang isipin na rin natin yung kalagayan ng South Korea at ng North Korea, di ba? Yung South Korea kasi ay isang democratic country. However, yung North Korea on the other side, communist sila, di ba? So parang yung isa gusto ng malaya sila. Tapos yung isa parang sobrang higpit sa kanila at Sa sobrang isang leader disiplinado lang ng sila mga tao. dumidepende. Kaya talagang parang nagkakaroon sa kanila ng kaguluhan dahil meron silang iba't ibang paniniwala. So, meron pa kayang ibang example? Meron akong nabubuong question sa isip ko. Parang ganito ba yan dito sa Pilipinas? Yung mga tinatawag nating kulto? Ganyan ba yon? Yung may mga sarili silang paniniwala? Ganon? Hindi lang naman sa kulto or something. Kasi, ikaw, sa family mo, meron kayong sinusunod. Filipino, opo. Sa Amerika, di ba, wala naman. Wala. Pag tinatawag mo mami mo, ganyan lang, di ba? Minsan nga yung pagtawagan nila sa mami nila, Pangalan, di ba? Papayag ba yung mga tao na magkakaroon sila ng limitation? Siguro dun sa mga taong open-minded na gusto nilang magkaroon ng net neutrality. Kasi di ba, dapat maging mature enough ka para kung aayon ka ba o hindi. Di ba?
So, yun. Tapos, kasi, ang negative dito, magkakaroon ng discrimination. Oo. Maaapakan mo yung feelings ng ibang tao. Tapos, pwede kang magkaroon ng, magkakaroon ng magbabash sa'yo. Pero siguro, yung usapin ng net neutrality, nagpo-fall lang siya under na kailangan may respeto, di ba? It's a matter of respect. Respect for your own opinion and respect sa opinion ng ibang Ibang tao. country. Oo. ng Kasi ibang- meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Oo. Yung isa nga discuss sa subject sa ethics, kung ayaw mong mayurakan yung paniniwala mo, huwag mo titignan yung content nun. Ganun lang. May warning nga. Tapos, di mo naman tatry mo. Tapos, magagalit ka dun sa gumawa kasi, hello, bakit mo tinignan kung ayaw mo naman palang siya, di ba? So, ayun po mga kaibigan, nalaman po natin kung ano po ang advantage and disadvantages ng net neutrality. Pero iiwan na lang po namin sa inyo ang tanong na kung ang net neutrality nga ba ay magdudulot ng world chaos. Daniel! Daniel! Picture naman! Daniel, Daniel, sige na rin! Saludo ang Bear Brand sa tibay ng Pinoy. Tibay ng pagsasamahan. Tibay ng pagtutulungan. Tibay ng pagmamahalan. May tibay ng loob mula sa pamilya. May tibay ng katawan para sa pamilya. Ilang henerasyon ng pamilyang Pinoy ang pinatibay ng Bear Brand. Mula bata hanggang matanda. Nasaan man sa bansa. Alaga ang tibay resistensya. Mula noon hanggang sa susunod pang henerasyon, ang pamilyang pinatibay ang pundasyon ng bansang matibay. Nestle, 100 years of good food, good life. YouTube. Ito ang pinakaginagamit na site ng mga tumatakbo sa eleksyon para mag-conduct ng political campaign. Ngayon, malalaman naman natin kung paano pumapasok ang ethics at new media sa eleksyon. Bakit nga ba nagkakaroon ng gotcha political blogging? Jolina? Okay, takal muna natin. Ano nga ba yung gacha political blogging? Ito yung pag-spend ng oras ng isang kandidato na maghanap ng mali about dun sa kalaban niya. Yung parang hahanapan niya ng baho yung ano niya, tapos parang sisiraan niya. Then, parang iba-vlog niya yon, sabihin niya, oh, eto si ganire, kurakot pala. So, ngayon, syempre, yung kalaban niya, matatempt gumawa ng mali. Kung parang gaganti siya, parang sasabihin niya din na, oh, dahil ginawa niya ako ng ganito, gagawan ko rin siya. Kaya, nagkakaroon tayo ng gacha political blogging. Nagiging weapon na ngayon yung vlog ginagawa na nilang weapon para manira ng kabilang partido eh. Kahit sa Facebook, di ba makikita natin minsan mababalitaan natin na may nag-post about sa senator na ganito, di ba? Tapos biglang dadami yung bashers. Ay, may nakulong na nga pala dahil sa pagbablog. Dahil yung isang citizen sa India na si Sina Matlabi, nakulong siya dahil meron siyang pinost na against sa isang government. Tapos, ayun na, parang nasundan na siya sa mga sumusunod na, sa ibang bansa, sa Amerika, sa China din, tsaka sa Iraq. Nasundan din yun. So, ito bang gotcha political blogging ay may tuturing natin na isang black propaganda? Sa tingin ko, oo. Kasi, di ba, nanira ka. Oo. Tapos, pag nasiraan ka, gagantihan Oo. mo, maninira ka din. Sobrang black propaganda. Dapat lumaban ka ng fair. Patas, oo. Fair, pero hindi ka maninira. Maninira. Diba? Parang ano Maninira nangyari, puro trial yan by eh. publicity no? So, Yung parang parang yung sa senator kay George Allen. George Allen. May nag-spy sa kanya. So, yung kalaban niya, pinaspayan siya. Tapos gumawa na, ngayon, dahil nalaman niyang ini-spy siya ng kalaban niya, gumawa siya ng vlog about dun sa kunento niya na ganito Eka yung kalaban ko, ini-spyan pala ako, hinahanapan niya ako ng butas para parang matalo sa eleksyon. So, lilinawin lang natin na isang senatorial candidate sa US
Si George Allen. May tanong lang ako, di ba nagsisiraan sila kasi sa gacha vlogging eh. Parang hindi ba nila naiisip na parang bumabalik lang din sa kanila yung ginagawa nila? Kaya Kasi nga. ayaw nila, gumaganti sila. At the same time, parang binababa din nila yung Level yung nila. level ng Oo. pagkakataon. Tama, kasi parang sa ganun kasing nangyari, parang bumababa yung credibility ng isang tao. Na parang ginawan ka ng mali. Tapos susuklian mo din ba ng mali? Oo. Tapos ikaw ay isang aspiring politician. Ano na lang yung mangyayari sa future kung mananalo ka man? Oo, Ganito totoo. bang tipo ng tao yung i-elect natin? Yung Nakakahiya yun kasi Nakakahiya. meron kang Exactly. ganung history tapos ipupush mo pa na tumakbo ka. Parang parang pinakita mo lang din na same ka lang din no tao kinakalaban mo sa gacha vlogging. Pero kung ma-apply mo dito yon sa Pilipinas, yung mga black propaganda na yan, parang para sa akin may benefit na makukuha tayo doon. Meron na nga tayo nakuha na expose yung PDAF dahil sa mga oo. ganyan. Diba, merong mga lumalabas, ang dami, mga ganito, si ganyan, dahil sa mga propaganda na ginagawa ng mga kalaban nila. In a way, medyo naging beneficial siya para sa Naniniwanagan atin. din tayo sa mga ginagawa ng mga kandidato. No? So, para na rin na yung internet, parang ito rin ang nagbubulgar kung ano nga ba yung tunay na nangyayari sa sistema ng politika dito sa ating bansa. Di ba? Minsan kasi yung nagiging bias. Pero sa internet, all out, diba? Tsaka nagkakaroon din ng, diba, give and take. Nagkaroon ng knowledge yung citizen, nagkakaroon sila ng masasabi. Yung next time hindi na siya. Hindi na siya boboto. So, ano pala yung pagkatao niya? Bigyan kunyari, mo yan eh. yung sa tax, ganyan. Pinagkatiwalaan mo siya. Tapos, ninanakawan ako nito. Pinaghihirapan ko. Tapos, ang dami mong ginawa. Tapos, wala lang. Ang dami-daming katiwalian sa Pero ito lang may iwan hindi sa atin natin ng alam. para sa akin ito yung may iwan sa atin ng gacha political vlogging. Maging wise voter tayo kasi hindi din natin masasabi kung gaano ka credibility, kung gaano ka credible yung isang nag-vlog doon. Yun lang masasabi ko. So, ngayon, tinalakay natin kung paano nga ba naapektuhan ng internet ang sistema ng politika ng isang bansa. Mamaya palalawakin naman natin ang paggamit o ang ating responsibilidad sa paggamit ng internet. Finished! Very good, class! What's the answer? Mom! Yan ang nag-almusal. Bigyan siya ng Lucky Me Mami para di lang maiinitan. Busog pa ang tiyan. Ready ka na, anak? Opo! Good job, kulas! Lucky Me Mami. Happy mornings! I know you're watching over us. Sorry. Please, please, please! It's really important. I really need to go to this concert. This is the answer to my prayers. I'm sorry. Why'd you do that? Because she wanted to look like you. Watch over them wherever you are with FamCam, only on the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL. Ang internet ay may tuturing na new media. At sa pamamagitan nito, nakaka-access tayo sa kahit na anong site, particularly ang mga social networking site. Ngayon, hanggang saan ba ang ating responsibilidad sa paggamit nito? Paano nga ba tayo nagiging unethical sa paggamit nito? Yan. Malaya kasi ang paggamit ng internet. Yung mga browser, hindi siya limitado sa maraming bansa. Sa mga ibang bansa, maraming filters. So, merong naging issue sa Amerika kung saan pumasok dito yung pagiging anonymous ng mga estudyante sa pag-comment sa mga teachers. Dito tinatawag yung ratemyprofessors.com. Ano ba meron dito? Sinasabi nila, bina-voice out nila, pinopost nila kung gaano kaayos magturo yung teacher, kung gaano sila kapalpak magturo, kung gaano kabayas sila sa isang estudyante, at kung gaano din nila kagusto isang teacher. So,
sa ganung paraan, nalilesen yung stress nila. Kasi di naman nila pwedeng sabihin yun sa harapan ng teacher. Kasi sila ang mananagot. Ang problema, syempre, dahil online siya, ma-access din siya ng teacher. Kasi wala naman siyang password or anything. Pwede mo lang siyang i-access ng ganong kadali. So, merong problema dito dahil nga merong nag-post ng I learned more by not listening to this guy. How awesome it is. So, parang nakakasama siya ng pakinggan dahil sinabi mo na hindi ka nakinig sa isang tao, tapos mayroon kang natutunan. Ganon siya kaka-sarcastic. Then, nabasa siya ng California Institution music professor. Kaya isipin mo na lang, kung ikaw yung teacher na tinutukoy, ano na lang mararamdaman mo? Nakaka-discomfort na, nakaka-degrade pa. So, natanggal yung ratemyprofessor.com dahil nagkaroon, kahit anonymous siya, baba ng pagkatao ng maraming professor. Lalo na yung mga aspiring na magiging teacher. Paano pa pag narinig, syempre, mula sa pagiging estudyante, makikita nila yung ganong klase ng website, parang isipin nila, ganito ba yung sasabihin sa akin pag naging teacher ako? Parang ayoko na Parang ituloy. madadown ka na. Oo, di ko na itutuloy itong course na to. Ganun yung isa sa mga example pagiging unethical. Ipasok naman natin ngayon yung interview, mga ilang interview na kinuha namin mula sa Bulacan State University. Yung positive po, syempre po alam naman po natin na kapag social media, nalalaman natin kung ano man nangyayari sa atin kasi may mga nag-a-update sa atin sa FB. Yung internet po kasi sa akin, aminin ko nakakaubos ng oras. Na yung minsan na iba dapat ginagamit ko sa mga productive, sa mga bahay, ganun. Ano yung pinost mo, dapat maging sure ka, 100% sure. Pag may nakita kang, for example, PDM ako or ASAP ako, tapos may nakita ko na post about sa ibang partido, tapos ayun, makikipag-away na ako kung ano nasasabihin ko. Parang gano'n, nasasayang na yung oras mo, nakikipag-away ka pa sa ibang tao na hindi mo naman kakilala, tapos parang nag-judge mo pa yung personalidad niya, parang gano'n. Pag may mga issue na kumari sa mga mama sa Pano, kaya kay Pinoy, syempre, di maiwasang madala ka yung nagbibigay ka ng mga komento na feeling nadadala ka, tapos minsan hindi mo naman alam yung tunay na nangyari. For example, ngayon nga, busy kami sa thesis namin. Kapag wala kami sa school kasi wala kaming pasok, nagagamit namin yung social media para magkaroon kami ng communication about dun sa thesis namin. Ayan, napanood po natin kanilang mga pros and cons sa paggamit ng social media. So, tatalakayin pa natin kung ano pa ba yung good and bad benefits of social media. So, ano nga ba palagay nyo ang iba pang mga good and bad benefits ng social media? Siguro unang-unang good benefit ng social media is yung nakakahanap ka ng mga tao na kaparehas mo ng hilig. Yung siguro yun yung una. Tapos yung pagiging mo sa ibang tao, pagiging open mo sa anong ginagawa mo, anong nangyayari sa buhay mo. Ayun, may dadagdag lang ako. Merong nag-Twitter habang nagsasagawa ng raid ang government kay Bin Laden. Tapos, talagang, merong isang citizen talaga nagla-live Twitter. Talagang pinapost niya kung ano yung napapansin niya doon sa paligid ng bahay nung i-raid ng government. Then, yung isang citizen din, nag-vlog siya na napakapalad niya kasi nag-Twitter din siya doon. Tapos pupunta siya doon sa lugar malapit kila Bin Laden na hindi niya alam na may magbabarilan. So nakatulong talaga yung Twitter sa kanya para ma-prevent na mapahamak siya sa raid na mangyayari nung gabi na yon. Pero kasi may positive and negative naman na side yung ganun. Lalo pag binabroadcast mo yung current situation. Kasi di ba mayroong instances na paano kung may access din sa internet yung tao na huhulihin, yung i-raid? Di syempre, naiwasan niya na mahuli siya. Katulad nangyari sa Quirino Manila. That was live broadcasting. Isa pa kasing, di ba, yung pagiging anonymous ng isang tao at paggawa ng mga dummy accounts. So, sa pagiging irresponsible na yun, parang meron siyang kakayahan na mang-bash sa internet, di ba? Nagkakaroon ng tatlo ding points sa pagiging unethical na isang individual sa paggamit ng internet. Katulad ng pagpapalit ng news headlines. Para ma-mislead yung mga tao, May dagdag bawas sa headlines. Di syempre, may magko-comment na hindi naman talaga konektado dun sa totoong balita. Pangalawa, political insults. Meron pa nangyari doon si Twister mo
nakaaway niya si Joseph Manuel, anak ni Senator Jinggoy Estrada. Panahon pa yun ng corruption, pagkakaroon ng kaso ng corruption ni Senator Jinggoy. Nag-post tong si Joseph Manuel ng lahat ng mga ginagawa niya karangyaan sa buhay. Tapos nag-comment si Twister Mo. Nag-tweet siya, sabi, bakit ganyan ka, nabubuhay ka sa karangyaan, samantala lahat ng pera mo galing sa corrupt. Parang hindi ko malaman kung saan ba ako papani kasi hindi ko rin naman alam kung totoo yung, kung galing ba sa corruption alam yung yung pera. side din niya kung mayaman ba talaga sila. At meron pa tayo isang nakakalimutan. Yung nagko-comment tayo na hindi naman natin binabasa talaga yung balita. Oo. Kasi minsan nagko-comment tayo without the knowledge kung ano ba talaga yung balita, di ba? Parang nakita mo lang yung headline, ay eto, ganyan-ganyan, Oo. pero hindi mo alam ano pala talaga. Nagkakagulo tayo sa comment Minsan box. nami-mislead Tapos- tayo kasi minsan pang-akit lang yung mga headlines pero Oo. kailangan basahin mo yung buong article bago ka mag-comment, di ba? Mahirap naman yung magkasasalita ka. Iba pala yung talagang nilalaman. Ngayon, nalaman na po natin kung ano ba talaga ang relationship ng internet sa atin bilang isang individual. Ngunit, alam naman natin na ang bawat karapatan ay may katapat na responsibilidad. Ayon nga po sa Article 3, Section 4 ng Philippine Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Dahil po doon, nalaman natin na tayo bilang mga Pilipino ay may karapatan na ihayag kung ano man ang ating nais sabihin. Subalit, kailangan din nating maging responsable sa kung ano nga ba ang ating mga gustong sabihin. Nagpapasalamat po ako sa ating mga guest ngayong araw at ako po si Daniel Briongos at ito ang iConverse.